Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. May pananagutan ba ang mga bata kapag nakagawa ng krimen? May batas yan, Republic Act 93-44. Ano yan? Ayan, kamakailan lamang muling naging mainit na usapin ang panawagang ibaba ang minimum age of criminal liability sa Pilipinas. Ito ay dahil sa sunod-sunod na mga balita kung saan mga menor de edad ang nasasangkot sa iba't ibang krimen. Ang ilan pa rito ay labis na marahas, gaya ng kamakailang insidente ng pamamaril sa Tacloban City na ikinababahala ng maraming Pilipino. Dahil dito marami ang nagtatanong, kapag ba ang gumawa ng krimen ay bata pa, wala na ba talaga siyang pananagutan? Totoo bang hindi maaaring kasuhan o parusahan ng isang menor de edad? O may batas bang nagsasabing maaari pa rin siyang managot? Mahalagang maunawaan ng publiko ang usaping ito upang malaman kung paano binabalanse ng batas ang pananagutan ng isang batang lumabag sa batas at ang layunin nitong bigyan siya ng pagkakataong magbago at maituwid ang kanyang buhay. Kaya sa episode na ito ng May Batas #pala, alamin natin kung may criminal liability ba ang mga bata at ano talaga ang sinasabi ng ating mga batas tungkol sa mga children in conflict with the law or CICL. Noong araw, ang tawag sa kanila juvenile offenders. Hindi na ganun ngayon. Kasi internationally, ayon sa United Nations Children's Fund, ay tatawag na sa kanila ay Children in Conflict with the Law or CICL. Kaya nga mga bata ngayon ang pinaghihinalaan o naakusahan, kahit napatunayan pa ang gawa ng paglabag sa batas, ang tawag pa rin sa kanila ay Child in conflict with the law o CICL. Samantala, ang salitang child o bata ay pumutukoy sa sinumang wala pang 18 taong gulang. ang Republic Act 93-44 or Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 as amended, ang pangunahing pong batas na nagbibigay ng patakaran kung paano haharapin ang mga bata ang nasa sangkutan nilang kaso. At tampaw po pagkatapos malagdaan ito at maging epektibo, halos 12,000 ang napalayang batang nakakulong nakasama sa adult. Kaya naging bantog po ang PAW dahil ginagawa po talaga ng PAW ang trabaho ng PAW. Yes. Kaya kung meron mang papuri sa PAW, wag po tayong parang nalulungkot dahil bakit PAW na lang laging pinupuri. Kasi nakikita po ng mga barangay, ng mga munisipyo, lalawigan, syudad, na kahit ilan-ilan ang PAW lawyers noong 2006, 1,000 plus lang nun, ay talagang ginagawa ang trabaho at tumulong din ang UNICEF sa atin para sa training. Training, 10 taon tayong tinulungan, kulang naman natin pondo sa training. So talagang sinuportahan din ng United Nations ang PAW. Ano ba ang layunin ng batas? Yes po, layunin po ng batas na panagutin ang bata sa paraang naayon sa kanyang edad at antas ng pangunawa habang pinangangalagaan ang kanyang mga karapatan at binibigyan siya ng pagkakataong magbago at muling makapamuhay ng maayos sa lipunan. Kailan ba may criminal liability o responsibility ang isang bata? Ayan Kailan po. siya makukulong? Ayan, sinasabi ng batas ang mga sumusunod po. Kung ang bata ay 15 taong gulang pababa noong ginawa ang krimen, hindi siya mananagot sa kasong kriminal. Totally exempt from criminal liability ang bata. Kung ang Subalit- bata na, kung ang bata naman ay higit na 15 years old, ngunit wala pang 18 years old, hindi rin siya automatikong mananagot sa kasong kriminal. Maliban na lang kung ginawa niya ito ng may discernment. Mahalaga rin tandaan na kahit walang criminal liability ang bata, hindi ibig sabihin ay wala na siyang pananagutan sa lahat ng aspeto. Kung may pinsala o danyos na naidulot ang kanyang ginawa, maaari pa rin siyang magkaroon ng civil liability. Alam yung 15-year-old and one day to 18, may aalamin eh. Yes. Para siya ay talagang tuloy-tuloy na masentensya kung may kasalanan. Ang salitang yun ay discernment. Kung alam niya ang tama at mali. Yes. Yung discernment. Kahulugan ng kanyang ginawa. Ano ba ang discernment ayon sa Supreme Court? Sinasabi ng Korte Suprema sa kasong CICL versus People of the Philippines with GR number 238798 March 14, 2023 na ng discernment ay nangangahulugang alam
at nauunawaan ng bata na mali at labag sa batas ang kanyang ginagawa. Ngunit, ginawa pa rin niya ito. Kaya nga, merong binibistahan na 15-year-old one day One day. hanggang 18. Mm. Kahit minor sila, pero nilalagay sa selda, hiwalay sa Hiwalay, matatanda. apa. Kasi yan din ang nasa batas. Bakit? Ano ba nasa ilalim? Tingnan nyo nga. ng Sa batas. ilalim po ng RA number 9344, ang isang CICL na 15 taong gulang pababa ay walang pananagutan sa kasong kriminal kahit siya ay may discernment. Ngunit kung may discernment ang isang CICL na higit 15 taong gulang, ngunit wala pang 18 taong gulang, maaari na siyang managot sa kasong kriminal. Maraming nag-advocate na ibaba uli. Dati 9 years old eh. Apo. Pababa ang walang criminal responsibility. Pag 9 years old and one day, yun na. Yan. Alamin ko may discernment hanggang 18. Kaso, nangyari nun, dumami talaga ang mga batang nakakulong. Oo, diba? Ginagamit ng matatanda. Courier, ng kung ano-anong illegal. Minsan, inuutusan ng kung ano-ano ng mga sindikato. Kaya nagkaroon din ng advocacy ang ating bansa at iba't ibang bansa na bigyan ng pagkakataon ang umabot ng 15 years. Kaya isa ito sa pinagdidibatihan ngayon ng ating mga lawmakers. Apo. Kung ibabalik sa 12 ba o sa 9 years old, yung criminal responsibility. Age, oo. Dahil ano ba mangyayari sa isang CICL? Kung ang child in conflict with the law o CICL ay 15 taong gulang pababa, hindi siya ikukulong o lilitisin tulad ng isang adult offender. Sa halip, isa sa ilalim siya sa intervention program. Ito ay mga programang inihanda ng pamahalaan tulad ng counseling, paggabay, edukasyon, rehabilitasyon, at iba pang hakbang upang maituwid ang kanyang pag-uugali at matulungan siyang makabalik sa tamang landas. Yan. Ngunit ang may mahalagang exception sa ang batas. Ano ba Kung ang mangyayari? bata ay mahigit 12 taong gulang, ngunit hindi pa lampas ng 15 taong gulang at nakagawa ng mabigat na krimen tulad ng rape, murder, robbery with homicide or rape, drugs at iba pa, hindi pa rin siya magkakaroon ng criminal liability, ngunit hindi rin siya basta pauuwiin. Sa halip, inaatasan ng batas na ilagay siya sa isang intensive juvenile intervention and support center Yan. sa loob ng isang bahay pag-asa kung saan Dapat siya ganun. sa Yung ilalim 15-year-old, 12 to Apo, 15. 12 to 15 Oo. po. Sa mas mahigpit na rehabilitasyon, paggabay at psychological intervention. Apo. Pero, Yan. Kung- Kung ang CICL ay mahigit 15 taong gulang, ngunit wala pang 18 taong gulang at ginawa niya ang krimen ng may discernment, maaari siyang managot sa kasong kriminal at sasailalim sa pagliliti sa hukuman. Ngunit kahit siya ay mapatunayang guilty, iba pa rin ang pagtrato ng batas sa kanya kumpara sa isang adult offender. Ayon po sa Section 38 ng Republic Act number 9344, hindi agad ipatutupad ang hatol ng pagkakakulong. Sa halip, otomatikong isinasailalim ang bata sa suspended sentence. Ibig sabihin, ipagpapaliban muna ng hukuman ang pagpapatupad ng sintensya upang mabigyan ang bata ng pagkakataong magbago at sumailalim sa mga programang rehabilitasyon at reintegrasyon sa halip na agad na kaya makulong. pag nag-18 na, ay ang sentensya habang buhay, Mhm. pakukulong na rin sa adult Oo. jail yan. Unless siya ay mapardon ng Pangulo. Ayan. O kaya ma-commute ang sentence. O kaya maparol. Ganon di ba? Kaya mapaparol pag na-commute ang sentence. Pwede bang hindi makulong ang isang CACL kahit mapatunayang guilty? Pwede bang hindi makulong? Opo, maaari. Kapag ang isang CICL ay nabigyan ng suspended sentence at matagumpay niyang natapos ang mga programang rehabilitasyon at iba pang disposition measures na ipinag-utos ng hukuman, maaari nang ibasura ang kaso at tuluyan siyang palayain. Ayon sa Section 39 ng Republic Act number 9344, kung irerekomenda ng social worker at makita ng hukuman na nagbago na ang bata at natupad na ang layunin ng rehabilitasyon, ibabasura ng hukuman ang kaso at maglalabas ng order para sa kanyang final discharge. Yan, depende pa rin yan. Depende. Pero kung murder ang kaso, murder, nakakatakot din, baka biglang bumalik. Mm. Kaya napakalaki po ng papel ng mga magulang sa paghubog sa mga anak. Tama That's right. po. Ito, pag palamura yung magulang, palamura din yung anak. Yan nadidinig eh. Pag basagulero yung magulang, nagbabanatan yung mag-asawa sa bahay, nakikita ng anak, gano'n rin yung anak. Gagayahin.
Kung walang pag-ibig sa isang tahanan, hindi rin siya matututong umibig ng tapat at magmahal. Kaya sa society, ang basic unit ay ang family. At ang mga magulang, ikaw ang kinasangkapang lumikha ng mga kaluluwang may buhay, dapat magpakamagulang ka. Hindi yung ikaw pa yung papangaralan ng anak mo. Minsan baligtad eh. Ang nangangaral yung magulang. Ikaw naman anak, matuto kang sumunod at gumalang sa iyong magulang. Respect. Huwag mong sabihin na ikaw pa ang singal lang singal sa magulang. Kaya nga paano kung di magbabago ang isang bata na Ay, opo. nakagawa ng krimen? Yes, Chief, kung mapatunayan ng hukuman na hindi natupad ang layunin ng rehabilitasyon o sinasadya ng CICL na hindi sundin ang mga kondisyon ng kanyang rehabilitation program, maaari siyang ibalik sa hukuman para ipatupad ang hatol Kaya laban mga sa bata, kanya. magbuti kayo para hindi makulong at para hindi rin madala sa rehab o kaya Oo. sa bahay Pag-asa. pag-asa. Yan. Tahanang walang hagdanan, hospisyo, yan, nadala dyan. Minsan, ang DSWD sana magpagawa ng maraming rehabilitation Ayun, center oo, para sa mga importante. bata. At tandaan na binibigyan sila ng batas ng Isang pagkakataong magbago. Ngunit kung aaksayahin nila ang pagkakataong iyon at tatanggihan ang rehabilitasyon, maaari pa rin ipatupad ng hukuman ang nararapat na hatol laban sa kanila. Ang layunin ng batas ay hindi lamang magparusa, kundi magtuwid. Ngunit kung ayaw magbago, may pananagutan pa rin sa ilalim ng batas.